Okay, good morning. It is good to be in the house of the Lord. Thank you, Brother Repot, and the rest of the worship team, ushers and marshals, for choosing to serve God and His church for our joy and for the glory of God today. Pagpalain ng Panginoon ang mga buhay ninyo, mga Sunday school teachers as well. Today we will continue our study in the book of Genesis at ilang chapters na lang ho, matapos sa tayo. Remember last Sunday, we studied the book of Revelation as we celebrate the faithfulness of God for the past 31 years. Napakabuti ho ng Panginoon, makikita ho natin yung video mamaya, short video. And as we go back to our study in the book of Genesis, we will be hitting chapter 46. So I would like you guys to open your Bible to Genesis chapter 46. And I entitled our study today, A Call to Faithfulness to the Faithful God. And again, that's in Genesis chapter 46. Now, as a review, the Bible is God's gracious and faithful works in the lives of men. And His ultimate goal is to give Him the glory and for the good of those whom He has chosen. So, ang mga galaw ng Diyos, ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos, sa buong Biblia, and even in the book of Genesis, yung sinimulan po natin pag-aralan ito, lahat po ng galaw ng Diyos doon ay para sa Kanyang kaluwalhatian at para po sa kabutihan ng Kanyang mga pinili. God is delighted and God is pleased every time He glorifies Himself. Maring sabihin nyo, para namang narcissist ang Diyos. Probably, maybe we can put a terminology like sacred narcissism. I don't know if there's such a word, if you can mix narcissism and the word sacred. But one thing for sure, God has the right to be glorified. God has the right to be acknowledged. God has all the right to be worshipped. Why? Because He is the creator of everything. Okay? Kaya, maintindihan lang ho natin ang ating pag-aaral, maging ang buhay mo, maging ang mga nangyayari sa mundong ito, if we will have a high view of God. Because the Bible is not about you. Kaya whenever you read the Bible, don't read the Bible that the Bible centers around you. No, the Bible centers on God. Life is all about God. Life is not all about you. Kaya tuloy nagkakagulo-gulo, no? May mga iba't ibang worldviews, may mga iba't ibang mga personal opinions and perspective because a lot of people will think that life is all about themselves, where in fact, life is all about God. Life starts with God, and life ends with God. So God finds pleasure in glorifying Himself and blessing those whom He graciously elected to be His own. Kaya ito po, wonderful truth na ito has been echoing in our study in the book of Genesis. And if you will go on reading the Bible, studying the Bible, the same truth echoes. It's all about the glory of God and God's blessing to those whom He has chosen. Niniwala po ako na binasa din na po yung Genesis 46 sa inyong bahay. Pero mamaya babasahin pa ho natin at dadaanan po natin yung mga verses ng chapter 46. But as a quick review, tapos na ho tayo sa Genesis 44 and 45. Remember? That was 2 Sundays ago. Pinag-aralan po natin yung Genesis 44 and 45. At 30 katotohanan yung nakita natin about the sovereign grace of God. Number 1, the sovereign grace of God changes our depravity. So I'm just doing a review. The sovereign grace of God changes our depravity. Gano'n pa man ho tayo kasama, gano'n pa man ho tayo makasalanan, hiwalay sa Diyos, pero dahil po sa makapangyarihang biyaya ng Diyos, ginalawan niya tayo, kinulusan niya tayo, binago niya ang ating puso. At nakita ho natin yan sa buhay at sa puso ni Joseph at ng kanyang mga kapatid.
Nung nagpahayag na po si Joseph sa kanyang mga kapatid na siya yung binenta nila, na siya yung hinulog nila na halos subot-tubad sa ilalim mo ng balon, no? At yung nagpakilala na siya yung si Joseph, makikita ho natin dito na inihanda na ho ng Diyos ang puso ni Joseph at inihanda na rin po at binago na rin po ng Diyos ang mga puso ng kanyang mga kapatid, kaya sila po ay nagkaroon ng maayos na pagkatagpo at pagpapakilala sa bawat isa. Tandaan po natin ito, pag gumalaw ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, ito po ay gumagalaw siya sa pinakamalalim na bahagi ng puso natin. Akala ko noon, hindi ko mapapatawad ang tatay ko. Pero dahil makapangyarihan ang biyaya ng Diyos, napatawad ko po ang tatay ko. Akala ko noon, ang mga bisyo ko sa buhay ay hindi ko na siya matatanggal, pero tinanggal po ito ng Panginoon. No? Akala ko noon, no, na ang buhay ko ay hahantong na lang sa kamatayan. Pero dahil sa makapangyarihang biyaya ho ng Diyos, no, binago ho ng Diyos ang lahat. Pangalawa ho, na we have learned also last study natin sa Genesis, the sovereign grace of God changes us relationally. What is the greatest commandment of Jesus? Ito po sabi na, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Tanong, tatapos ba doon? Hindi. Sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. Lahat po nakikinig, magsabi ng amen, ho. So anong sinasabi ni Jesus sa atin dito? We cannot say that we love God and yet we hate our brothers. We cannot say, I love you, Lord, then we live in hate sa mga tao sa paligid po natin. But even the Apostle John, in his epistle, sinulat niya, no one can claim that he loves God and yet hates his brother. If someone claims that, sabi ni Apostle John, he's a liar. And he's not in the light. Bakit to? Kasi pag gumalaw po ang makapangyarihang biyaya ng Diyos sa atin, hindi lang binabago nito ang relasyon natin sa Kanya, kundi binabago rin ito ang relasyon natin sa mga taong nasa paligid po natin. Kayo nagpahayag na po, nagpakilala na si Joseph, na siya yung kapatid na binenta nila, nagyakapan, we have learned this, nagpatawaran, wala na tayong nabasa po na digging up the past, wala nang ganon. Hindi yan sinabi na, naalala nyo? Binenta nyo ako? Wala nang ganong usapan. Katulad po ng tatay nila si Jacob, na niloko yung kanilang uncle na si Esau, na yung sila po'y nagkahiwalay, dahil nagtatago po si Jacob kay Esau, dahil si Esau gustong patayin si Jacob, ano pong nangyari? Ginalawan ng Diyos ang puso ni Jacob, hindi alam ni Jacob, ginagalawan din ng Diyos ang puso ni Esau. Kaya yung nagkita po sila, inaakala po ni Jacob na sasaktan siya, kundi man patayin siya ng kanyang kapatid na si Esau, tumakbo ho, papalapit sa kanya si Esau, niyakap siyang mahigpit, at nagkabate, nagkaayos silang magkapatid. At wala na pong digging up the past. Hindi yun natin nabasa sa Bible na sinabi ni Esau, naalala mo, yung karapatan ko bilang panganay, ninakaw mo sa akin. Wala na hong ganon. May mga pagbabate na hindi na kailangang pag-usapan pa ang ilang mga nakaraang na bagay, lalo kung petty lang ho ang dahilan. May mga pagbabate na dapat itong pag-usapan. Pero sa konteksto ho nila, hindi na ho nila pinag-usapan. Ang mahalaga, nagkita, nagkabate, nagkaayos, at sa kalaliman ng kanilang puso, nagkapatawaran. Sipin niyo ho ito. Pag binago ho tayo ng Panginoon ng kanyang biyaya, hindi lang yung ating relasyon at ugnayan sa Kanya, maging yung ating relasyon at ugnayan sa mga taong nasa paligid po natin. Kwentuhan ko po kayo. I'm a proud dad and a proud pastor dahil kinasal na po yung aking only daughter, yung aking prinsesa na si Jam. No? Of course, si JJ po. The first and the last boyfriend. Parang ako rin ho, by the grace of God, ako po ang first and last boyfriend ni Sir Jeannie. So it was a simple wedding. Gusto man ho nilang imbitahan tayong lahat, pero yung kinasal, nagdesisyon sila na gusto lang po nilang simple, private wedding.
At ginawa po ito, malapit lang sa kabundukan ng Tanay, mga halos 3 oras ang biyahe, papunta pa lang. Ganun. Pero napakaganda ng wedding. Sabi sa akin nung dalawa, dahil hindi naman kami nakikialam, pag kinakasal po yung aking mga anak, at magandang aral din po yan sa mga magulang, no? Huwag ko kayong makikialam pag ikakasal ho yung mga anak ninyo. Moments po nila yon. Hayaan nyo sila magdesisyon, magplano ng kanilang kasal. Yung moments nyo, tapos na. No? Sa mga magulang ho. Kaya hayaan natin sila magdesisyon. Suporta lang, pero wag yun. Baka pwede mong imbitahan si ganito. Tsaka si ganon. Si ganon. Di ba, maraming mga magulang ang ganyan eh. Nakulang na lang sabihin ng mga anak nila ikakasal, kayo na lang kayo magpakasal, kayo na lang kaya. Di ba? So, ang point ko lang ho dito, so, ang ganda ho ng kasal, napakasimple. Sabi nila sa akin, garden wedding, pero lumabas ho, forest wedding, kasi daming puno eh. Pero napakaganda ho ng kasal. Salamat po sa inyong panalangin. To make the long story short, maayos po ang panahon, pauwi na ho kami, nag-stop over kami from Tanay, stop over kami sa SM Marikina. Pero may tawag din eh, sa SM na Masilag Ben, something like that. Okay, so, alam ko po yung lugar dahil nagba-Bible study po ako noon sa lugar na yon. So, paglabas po namin, sabi namin, si Tito Pogi nyo, tawag po namin kay Consi Jerry, Tito Pogi. Si Tito Pogi nyo ang magli-lead ngayon. So, siya nag-lead. So, van, sila, yung Rush, Toyota Rush nila Jam, nila JJ, tapos po kaming Innova. Pagdating namin sa parking, sabi ho ni JJ sa akin, Dad, sarap tawagin, tinawag akong Dad. Dad, sabi sa akin ni JJ, color coding pala ako ngayon. So, ginawa ho namin, kokoberan po ni Consi Jerry yung front na plate number at kami po yung magko-cover doon sa back plate number nila. Paglabas ho namin, nakita ko na, kumaanan, papuntang Cubao. Si Consi, sabi ko, dapat kumaliwa, baba tayo, ikot, labas mo Marikina, tapos labas mo C5. Ganun dapat to eh, ang daan. Kumanan. Pagkita ko Cubao, Pitwason, mali na kami. Ligaw na kami, hanggang nakarating na yata kami, party ng Caloocan, ginabi na kami. Ganon. Tapos, alam ko, hinahanap ni Kuya Jerry yung pa-C5 para Skyway, para mag-Skyway ho kami. Pero dahil taga-Quezon City po ako, alam ko yung lugar, sabi ko, may mali na. Pero sabi ko nga sa mga anak ko, mga kasama ko sa Innova, sa sakay namin, sabi ko, may aral dito. Ito ang pamilya. Pinili natin ang na mag-lead sa atin si Tito Pogi ninyo. Okay? Hindi siya ang porkit leader, tama lahat ng gagawin niya. Katulad ngayon, tingin ko, may mali siyang daang ginawa. Okay? Pero nonetheless, dahil pinili natin siyang maging leader natin at tayo ay pamilya natin siya, pamilya niya tayo, naniniwala ako na maghahanap si Tito Pogi, si Kuya Jerry, ng way para marating natin ng Skyway at makauwi tayo ng payapang lahat. Sabi ko sa mga anak ko, anong aral dito? Ang aral dito, ganito. Pagpamilya, walang iwanan. Suportahan ho. Okay? Naalala ko po yung itinatakpan nga namin si JJ dahil siya yung color coding. Meron nung mabilis na pick up ng police, PNP, nakalagay talaga. In-overtaken ako. Siyempre, hindi ko naman pwedeng harangin siya kasi yung ginagawa ko, pag may ma-overtake, dinidikit ko mabuti doon sa likuran ng sasakyan ni JJ para wala mag-overtake, para tatlo kaming naka-helera ho. Siyempre, yung umu-overtake at sumisenyas, police. Wala akong magawa, kundi pinagbigyan ko ho siya exactly sa likuran ni JJ, yung police, kitang-kita yung plate number. Kaya sabi ko na lang, Lord, ikaw nung pong bahala. Pero maganda ho rito, siguro binulag ng Panginoon yung mga police, no? Pag kaliwa ho ni Consi Jerry, kumaliwa si JJ, dumiretso si pick-up truck ng police. Sabi ko, thank you, Lord. No? Tapos kumaliwa na ho kami. Ito po maganda. May isang crossing pa ho doon, traffic. Sobrang traffic ho. Pag December talaga matraffic ho sa Metro Manila. Sobrang traffic. Pagdaan po ni Kuya Jerry, dala niya po van, tinignan po yung plate number ni Kuya Jerry. So susunod, natitignan niya,
yung plate number ng kasunod. Wherein, sino po yan? Si JJ. Yung nakita kong tinignan niya yung plate number ni Kuya Jerry, at alam kong titignan na yung plate number ni JJ, ang ginawa ko, nag-senyas ako ng ilaw, nag-flash ako ng ilaw. Para imbis na tignan niya yung sasakyan ni JJ, ang titignan niya yung sasakyan ko. Di ba? Sabi ko, pag to hindi pa tumingin, bubusina ako ng malakas. Ganon. And true enough, God has been so kind na may idea na kayo na pag-color coding. Okay? So, God has been so kind to us. Wala naman hong nahuli sa amin. Nakauwi kami ng payapa. Pero again, ang lesson po doon, hindi porket leader, laging tama. Pero sa panahon na ang leader natin nagkamali, huwag natin siyang iwan. Kasi yung mga time na yun, pwede kong kumaliwa, pwede kong mag-ibang daan, dahil alam ko yung Quezon City, kaso nga lang, maiiwalay ako sa pamilya. Do you get the point? Hindi porket yan yung father mo, perfect yung dad mo. Pero nonetheless, father pa rin yan ng inyong pamilya. Hindi porket yan yung pastor mo, perfect yung pastor mo. Magkakamali yan. Tao yan Pero nonetheless, pastor mo yan Hindi porket yan ang ministry leader mo, laging tama ang desisyon yan. Tao yan, magkakamali yan. Pero again, if we treat one another as a family, ang sigaw ho nating lahat, walang iwanan. Na pag nagkamali ka, andito kami. Pag tama ka, andito pa rin kami. Do you get the point? No? Kasi nga pag tayo'y ginalawa ng grace ng Panginoon, nag-iiba ho yung ating pananaw relationally. Okay? Pangatlo, the sovereignty of God changes our depravity. The sovereign grace of God changes us relationally. At pangatlo, the sovereign grace of God builds our spirituality. Bakit to niligtas? Bakit to pinadaan ng Panginoon si Jose sa mga kakaibang mga pagsubok at roller coaster na buhay niya, pero at the end, he will become the little Pharaoh of Egypt. Bakit to? Aliwanag ko ng pag-aaral natin last time. Para maligtas niya sa kagutuman at kamatayan ang ama niya, ang mga anak niya, at ang buong angkan nila. Tingin kayo sa aking lahat to. Ba't ka niligtas ng Panginoon? Bakit tinayaan ng Diyos na marinig mo ang mabuting balita, maipaunawa ng Espiritu Santo sa iyo na ikaw ay makasalanan sa harapan ng banal, makapangyarihan at mahustisyang Diyos na dapat kanyang parusahan, pero sa likod ng kanyang kabanalan, pinairal niya ang kanyang kahabagan, sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating kasalanan at matanggal ang pot at galit ng Diyos sa atin at makarang 3 araw, siya nabuhay na maguli upang sa gayon ay maigawad ang kaligtasan at kapatawaran at maibalik ang relasyon natin sa Kanya. Bakit ka niligtas ng Diyos? Para sa iyo lamang? Hindi ho. Para ang mga pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang mga kamag-anakan mo, ang mga kakilala mo, ang mga katropa mo, ay mabahagian mo sila ng mabuting balita at mailigtas sila sa puot at galit ng Diyos na magdadala sa kanila sa impyerno. Okay? You are saved. God saved you to, quote and unquote, save others as well. Okay? You are enjoying eternal life. May relasyon ka sa Diyos. Anumang oras kang kunin ng Panginoon, sa langit ka pupunta, you're enjoying that. But what about the rest of your family members? What about your friends? Yung kachismisan mo, yung katawanan mo, yung kaiyakan mo, yung tropa mo, na-share mo na ba yung gospel sa kanila? Yesterday may namatay na isang kapatiran sa Dasmariñas. Siguro mga more or less, mga 2 months na siyang uma-attend. Yung second Sunday na po umattend sa Dasmariñas Church natin, nakausap ko siya. Sabi niya sa akin, Pastor Jeff, salamat. Itong girlfriend ko, na-invite ako sa church ninyo. Dito sa Dasmariñas. Sapagkat dito ko lang naintindihan ang mabuting balita ni Kristo. At sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. That was just around 5 or 6 Sundays ago. At yesterday, kinuha na siya ng Panginoon.
Kung hindi siya naimbitahan ng kanyang nobya doon sa church, sa Dasmariñas, sa church natin, at di siya nakarinig ng mabuting balita, impyerno siya. Forever. Forever. Hebrews 9:27. It is destined for a man to die once, and after that, judgment comes. Wala na akong second chance. Pag ikaw dinala ng Diyos sa kanyang puot, banal na galit at puot sa impyerno, wala na akong chance. You will be there suffering hell, experiencing the wrath of God every moment of your life. Wala akong break time. Come to think of it. Yung mga magulang mo, nadala mo na ba sa Panginoon? Yung mga kaibigan mo, na-share mo na ba ng gospel? Yung mga sinasabi mong best friend mo, without Christ, they will go to hell. And even you, without Christ in your life, you will go to hell. Hindi po ito katang-isip po. Ang Diyos sa lumalang ng langit at lupa na nakikita ho natin, siya rin po ang Diyos na lumalang ng impyerno. And this is not a laughing matter. God is so serious about hell that He offered His Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sin, that we might escape that just, righteous punishment of God called hell. Kung talagang tayo ho ay ginalawa ng sovereign grace ni Lord, it builds up our spirituality. Pinapakita ng Diyos sa atin ang eternity beyond our earthly life. And that's what happened here. In our chapter study, ito ang mga galaw ng Diyos sa buhay ni Joseph. At alam mo natin na pinatawag na ho ni Joseph, yung kanyang ama na si Jacob, pinauwi yung mga anak niya, sabi niya, bumalik kayong lahat dito dahil may 5 taong pang naghihintay ng taggutom o tagtuyot. Mamamatay kayo sa Kanaan kung hindi kayo pupunta ng Egypt. At ito na po yung nangyari. Sasamahan niyo po ako sa pagbukas sa inyong Bible sa Genesis chapter 46. Genesis 46. Kita ho natin, no? All throughout the life of Joseph, may ups and downs. Tingin mo, nasa ups ka ng buhay mo ngayon, pakitaas ang kamay. O nasa ups ka ng buhay mo. Sino ngayon dito nasa down ka ng buhay mo ngayon? Pakitaas ang kamay. Diba? We have seen that journey ni Joseph. Ups and down. Roller coaster, ups and down. May nabasa ba kayo nagreklamo siya sa Diyos? May nabasa ba tayo na nagalit siya sa Diyos? May nabasa ho ba tayo na nagtampo siya sa Diyos? Wala. Why? Because God graced Joseph's life with faith. Sa ups and downs si Joseph, makikita lang ho natin a faith-filled life. Isang buhay na puspos ang pagkitiwala, pananampalataya sa Diyos. And how do we exercise this faith-filled life? In 4 ways. Number 1, our faith-filled life is expressed in a grateful worship. Verse 1, napakaliwanag po ng sinabi ko ng verse 1. No? So Israel or Jacob set out with all that was his. And when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac. Now what's Beersheba? The word Beersheba means well of 7 or well of oath. Bakit mahalaga po itong balon na ito na hanggang ngayon, nandyan pa rin ho. Yung nga lang ho, ginawa nila, no, nilagyan po ng bakal na bakod, tinakpan rin ng bakal, yung bibig ng balon. Kasi ang ginagawa ho ng iba, nag-iigib kasi feeling nila banal, yung iba ho naliligo doon sa balon at may namamatay ho. So ginawa nila, sinarado ho nila. But the well of Beersheba, nandyan pa rin ho siya. Now, anong halaga ng Beersheba? Well, bakit pumunta si Jacob sa Beersheba, doon sa balon, bago siya pumunta ng Egypt kasama ng kanyang pamilya? Tingin sa akin po. Dito po sa well sa Beersheba, ang isa sa mga biniling properties ni Abraham. Binili niya po ito. Isa po sa mga bagong bili niyang property nung siya po'y nakarating ng Kanaan. Bakit binili?
Dahil doon po sa balon na ito, dito siya unang kinaugnay ng Diyos at binigay ang covenant ng Diyos para kay Abraham. Dito rin po sa balon na ito, kinausap ng Diyos si Isaac, yung anak ni Abraham na tatay ni Jacob. Kaya bumalik po siya ng Beersheba, doon po sa well, at doon siya nag-worship sa Diyos. The Bible tells us in verse 1, He offered sacrifices to the God of his father Isaac. Now, tingin sa akin, no? So bago siya lumisan papuntang Egypt, listen carefully, sinabang niya muna ang Diyos. Ganon din po sa mga transitions ng life natin. Huwag nating kaligtaan ang pangako ng Diyos at ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. 2 dates lang po ang hindi ko makakalimutan. Minsan po yung birth date ko nakakalimutan ko. Pero 2 dates po ang hindi ko dapat kalimutan at hindi ko nakakalimutan. No? Una, birth date po ng asawa ko, May 1, 19 secret. Okay? May 1 ho. Dahil birthday ho ni Sir Gino yun. Ang pangalawang hindi ko makalimutang date po, November 14, 1983. Sapagkat yung araw na yon, doon ako kinaugnay, ginalawan ng Diyos. Doon naghari ang ebanghelyo ni Kristo. Doon ko sinuko, nung araw na yon, 2 p.m., ang buhay ko sa Diyos na banal sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kailangan tayong bumalik sa ating nakaraan para makita natin kagandahang loob ng Diyos at magpuri tayo sa Panginoon. Okay? Minsan binabalikan ko ho yung mga panahon na na-hospital yung mga anak namin at walang-wala ho kami. Pero kung paano ho nag-provide ang Diyos at nauuwi ito sa papuri sa Panginoon. Minsan binabalikan ko yung mga galit at sama ng loob ko sa tatay ko na akala kong hindi maalis sa buong buhay ko, pero salamat sa Diyos. Naalala ko kung paano niya ako inalis doon sa puot at galit ko sa tatay ko at paano ko natutunang patawarin ng tatay ko at magkasundo kami at sa natitirang 6 na taon niyang buhay siya, kami po ay napakalapit ng aming relasyon bilang mag-ama. Naalala ko, kailangan kong balikan yung mga panahon na pinaglilihi po ni Sir Gino, si Jimson, no? At tanghali po yon, meron kaming tubig, kutsara, tinidor, plato, kanin sa rice cooker, pero wala kaming ulam. Pero nagpasalamat pa rin kami sa Diyos at kung paano nag-provide ang Diyos ng ulam for the rest of the week. Dapat ang lahat ng mga galaw ng Diyos sa ating buhay ay mauwi lang ho sa pagsamba sa Diyos. Ito po yung ginawa ni Jacob. Inalala niya ang pag-iingat ng Diyos sa kanila habang sila po'y nasa Kanaan. Maraming mga lahi at kaharian na nagagalit sa kanila. Naalala niya kung paano pinagpala ng Diyos ang kanyang ama na si Isaac at paano pinagpala at pinag-unlad ng Diyos ang buhay niyang lolo niya na si Abraham. Ikaw, kapatid, may naalala ka ba na galaw ng Diyos sa iyo liban sa iyong kaligtasan na nagdudulot lagi ng Lord salamat, nagdudulot ng papuri sa Panginoon? Our faith-filled life is expressed in grateful worship. Huwag na tayong lumayo. Tung week na ito, may dapat ka bang pasalamatan sa Diyos? Maaari ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, nakaranas ka ng kagalingan, maaari ikaw ay muntik maaksidente, pero iniligtas ka ng Panginoon. Maaring may mga taong dapat mong patawarin, matagalan na sa puso mo, pinatawad mo siya. O maaring katulad ni Marge na nag-board exam, lumabas ang resulta, pasado po siya sa board exam niya. O maaaring katulad ni JJ na nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang 14 na taong pagmamahalan nila ni Jam ay naisakatuparan na ang kanilang planong maging mag-asawa sa harapan ng Diyos. Ano ang kwento mo sa linggong ito na dapat mong papurihan ng ating Panginoon?
Madalas napapansin natin kung anong wala tayo, kung anong mga pangailangan natin, mga problema natin, pero napapansin mo rin ba ang mga pagpapala, ang mga galaw ng Diyos sa buhay mo? Ito mga nakarang araw, maging ng mga nakaraang taon. Ito ang ginawa niya. Sabi nga po ni George Q. Cannon, sabi niya, when our hearts are filled with thanksgiving, gratitude, and praise to God, we are in a fit condition to receive additional blessings and to have more of the outpouring of His Holy Spirit. Dr. Martin Lloyd-Jones, he's both a medical doctor and has a doctorate degree in theology. Sabi po ni Dr. Martin Lloyd-Jones, sabi niya, if we ever lose our sense of wonder at the fact that we have ever become Christians, we are, in a sense, already victims of this disease of pride. Sabi nga ng wife ko kanina, nag-sharing kami about the sermon. Sabi ng wife ko kanina, sabi niya sa akin, o nga no, pag naiisip ba natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kung paano tayo inilagay ng Diyos, binalik ng Diyos ang relasyon natin sa kanyang anak na si Kristo Jesus, may kilig pa rin ba sa puso natin? I like what your Ate Jeannie used the term, may kilig pa rin ba sa puso natin? Naisipin nyo, titingin sa akin, no? Kung ako, hindi kinalawan ng Diyos, maaaring nakakulong ako, maaaring nasa sementeryo na ho ako. Kasamaan ng buhay ko noon. Pero salamat sa Diyos. Sa likod ng aking kasamaan, sa likod ng aking kasalanan, pinili niya ako, pinatawad niya ako, nilapit niya ako sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, nakilala ko ang ating Panginoon at naisuko ko ang buhay ko sa Kanya. And that was 1983. Pero hanggang ngayon, pag naiisip ko po yung November 14, 1983, may luha pa rin, may kilig pa rin sa puso ko na nagbubunga ng aking pasalamat sa Diyos, na salamat Panginoon, pinatawad mo ko, binago mo ko, niligtas mo ako, salamat Panginoon, may relasyon ako sa iyo ngayon. Ako ay sa iyo ngayon at ikaw ay sa akin. Kamusta kapatid? May kilig ka pa rin ba sa relasyon mo sa Diyos? Tagalogin ko lang po ito. Sabi po ni Dr. Martin Lloyd-Jones, pag nawala na raw ho ang ating pagmangha na tayo ay ginawa niyang Kristiyano. Sabi niya, malamang, no? Ikaw ay biktima na, no? Ng sakit na pride o kataasan. Na feeling mo, entitled ka sa kapatawaran ng Diyos. Feeling mo, entitled ka na iligtas ng Diyos. Feeling mo, entitled ka na makarating sa langit. Kung ganun po yung pananaw, you are not saved. Dapat naiisip po natin, Panginoon, sino ba ako para piliin mo? Ako yung makasalanan, karapat dapat na parusahan mo. Pero sa likod ng aking kasamaan, Panginoon, pinili mo ako na maging sa iyo, pinatawad mo ko, kinahabagan mo ko, at ginawa mo ko sa iyo. At bagamat di ako karapat dapat na yung pansinin at mahalin, pinili mo kong mahalin at pansinin at iligtas sa aking kapahamakan at kasalanan. I don't deserve this, Lord, but I have it. And thank you. I will be forever grateful for your kindness to my life. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. So number one, our faith-filled life is expressed in a grateful worship. Number two, our faith-filled life is strengthened by God's faithful promises. Samahan niyo po ako, basahin natin verse 2 hanggang verse 7 ng Genesis 46. Verse 2. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am, he replied. I am the God of your father, he said. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. Nasaan verse po ako? Verse 4. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. Then Jacob left Beersheba, and Israel's sons took their father Jacob and their children and their wives in the carts that Pharaoh had sent to transport him. Verse 6. So Jacob and all of his offspring went to Egypt.
taking with them their livestock and the possessions they had acquired in Canaan. Jacob brought with him to Egypt his sons and grandsons, his daughters and his granddaughters, all of his offspring. Lahat po ng gising magsabi ng amen. Pakaliwanag po nito. No? God spoke to Jacob. Nag-worship siya, pero alam ng Diyos din na mayroon siyang fear. Bakit siya mayroong fear? Fear of the past and fear of transitions in life. Bakit to fear of the past? Bakit siya takot bumalik sa Egypt? Simple lang ho. Yung lolo niya, si Abraham, naalala niyo yung kwento natin? May ginawang kalokohan sa Egypt. Pinalabas niya na kapatid niya si Sarah, pero totoo lang, asawa niya. Nalaman ito ni Parao, yung dating Parao, lumabas sila ng Egypt, bit-bit ang karamihan ng kayamanan ng Egypto. Naalala niyo kwento yan? Si Isaac may ginawa ring kalokohan sa Egypt. At sabi niya, siguro iniisip niya, pag bumalik ako sa Egypt, ako yung apo ni Abraham, ako yung anak ni Isaac, yung tatay ko at yung lolo ko may ginawang kalokohan sa Egypt. Kaya natatakot to siyang bumalik. Pero nag-worship siya kay Lord. Ganon din ho tayo. Nag-worship tayo kay Lord. Pero minsan hino-haunt tayo ng mga past natin. No? Pag umuwi po ako ng Quezon City, masaya po ako dahil mamimit ko yung mami ko, kapatid ko, mga pamangkin ko. Pero pag bumababa po ako sa harapan ng bahay namin, doon ako magpa-park, bababa po ako ng sakyan, hindi ko maiwasan tumingin ho sa paligid. Dahil alam ko ho, nung wala pa ako sa Panginoon, marami akong ginawang kalokohan sa mga tao doon sa lugar namin. Alam niyo, yung parang natatakot ka na balikan ka. Miski matagal na panahon na yon. Naintindihan niyo? Tao tayo eh. Naranasan po ni Jacob yon. Kaya we can identify ourselves with Jacob. Natatakot ka na balikan ka ng nakaraan. Sino po may mga ganun, no? Pakitaas mo kamay. Natatakot ka na baka balikan ka ng nakaraan. Diba? At pangalawang takot po ni Jacob, yung transition, dahil ang tagal na ho nila sa Kanaan. Ngayon, lilipat sila buong angkan, pupunta ho ng Egypt. Normal ho yun. Miski nag-worship tayo kay Lord, tao pa rin tayo. Ba tayo may takot minsan? Ba tayo inaatake ng takot o kabalisan minsan? Bakit to? Kasi simple lang ho, tao ka. Pakisabi nga sa inyong katabi, tao ka. Diba? Bakit tayo may pangamba? Dahil tao tayo. No? Hindi natin alam ang mangyayari bukas, sa isang araw, sa isang linggo. Hindi natin alam ang mangyayari. Bakit to? Dahil tao tayo. Halimbawa, si Marge, nag-take ng board exam. Kailan ba yun? 2 months ago? 3 months ago? 3 months ago. Huwag mo sabihin sa akin, Marge, na hindi ka nangangamba tumanakarang linggo. No, may takot, pero sasamba pa rin ako kay Lord. No? May posibilidad na hindi ako pumasa, pero sasamba pa rin ako kay Lord. Di ba? Pero ngayon, ngiting-ngiti na si Marge. Congratulations, by the way. Pero normal yun eh. Kasi hindi natin alam ang panginaharap. Sino may mga pangamba ngayon? May mga kumakatok na takot o pangamba sa puso mo ngayon. Pakitaas ang kamay. Di ba? Ako rin natatakot. May takot po ngayon. Because a few months ago, nakaramdam po ako nasa Amerika po kami, nakaramdam po ako ng chest pain na naman. Kaya 2 weeks ago, bumalik po ako ng gym. Pero may pangamba ako. Hindi po ako natatakot na baka pumunta ako ng impyerno. Hindi ho. Dahil alam ko na pupunta po ako ng langit. Dahil sa habag at biyaya ni Kristo Jesus lamang. Pero iniisip ko, pag kinuha mo na ako, Lord, paano yung aking asawa? Paano yung aking mga anak? Paano yung aking apo? Ang sabi naman sa akin ni Lord, ako nakukuha sa iyo, ako rin ang sasama sa mga iiwan mo.
Do you get the point? Ang kamatayan po sa ating mga Kristiyano ay hindi o kawalan. Ang kamatayan po sa ating mga totoong Kristiyano ay kapakinabangan. Okay? Pero kinikwento ko lang po ito dahil naranasan ko rin ho na may mga katok at bulong ng takot. Okay? Pero again, yung mga bulong ng takot, katok ng takot na yon, ay normal lang dahil sa transition ng buhay natin. Halimbawa, ikaw ay magtatrabaho, maghahanap buhay sa ibang bansa. Ibang bansa, ibang lahi, ibang sistema, malamang kakatok sa iyo ang takot at pangamba. Normal ho yun. Hindi po kawalan ng pananampalataya yun. Normal ho yun bilang tao. And it humbles us to realize that we need God to overcome our fears. Okay? Ikaw na high school, gumraduate ka, tuwan-tuwa ka, high school, magka-college ka na, mangangamba ka ba o hindi? Kakatok po ang takot. Panibagong school, panibagong paikisama, panibagong kaibigan, panibagong curriculum. Normal. Kung single ka, mag-aasawa ka na, no, may pangamba. Iba kasi mag-boyfriend at girlfriend at iba yung magsasama kayo na mag-asawa. Normal po yan. Kung ikaw naman ay manganganak muli, katulad po ni Mira, buntis po muli si Mira, no? Magkakaroon ako ng pangalawang apo, God willing, ate na si Jeya. Ngayon pa lang ho, ramdam na ho ni Jimson na kailangan siya mag-ipon. Dahil manganganak, a few months from now, manganganak ho yung kanyang misis. Normal ho yan. No? Don't feel condemned if fear and anxiety is knocking at the door of your heart. Huwag mo lang silang paghariin. Huwag mo lang silang papasukin. Pag tinatawag ka ni Lord sa full-time ministry, sabi, Lord, bitawan mo yung job mo at mag-serve ka sa akin full-time. Normal o na mga amba. Paano, Lord, yung pang-upa? Paano yung pagkain namin? Paano yung survival namin? Isang bagay lang po ang totoo. Ito po yung sinabi ni Sage Spurgeon. Sabi ni Sage Spurgeon, nothing can happen but what God ordained, and therefore, why should we fear? Half our fears arise from neglect of the Bible. Kung bakit tayo nangangamba? Nagpapabaya tayo na makilala ang Diyos sa Kanyang salita. Nalala ko po noon yung sinabi ko sa daddy ko, Dad, Mom, salamat ako sa buhay ninyo dahil gusto niyo akong maging abogado. No? Salamat dahil iniisip niyo yung future ko. Pero sabi ko sa daddy ko at mami ko, pero Dad, Mom, God is calling me to serve Him full-time. Kaya mag-enroll na po ako sa seminary. Okay? Sabi ng daddy ko, out of concern, paano pa nag-asawa ka na? Paano pa nagkaanak ka na? No? Saan mo sila ititira? Anong ipapakain mo sa kanila? Ang buhay na isang pastor ay isang mahirap na buhay lamang. Paano yun? Pamilya mo? Ang sagot ko lang sa daddy ko, Bible verse. Sabi ko, Dad, ito ang sabi ni David, I have never seen a righteous man forsaken, nor his children begging for their food. Kailanman ay hindi ko nakita ang isang matuwid na tao na pinabayaan ng Diyos at na malimos ng kanilang kakainin. 31 years na po akong pastor. Mahigit pala, mahigit. 31 years. Wala ho kaming hiningan, wala kaming inutangan, no? Pero salamat sa Diyos, pinrovide niya ang lahat ng aming pangangailangan. Hindi kami mayaman, mayabang lang po ako, pero tapat ang Diyos na ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan. Miski nga hindi namin kailangan, pinagkakaloob ho ng Diyos. Ngayon lang nga ho, after first service, pagpunta ko ng opisina sa lamesa ko, may 4 na pagkain ho. May puto, may breaded cheese sandwich, may lugaw, may turon. Biro niyo yun? Nag-preach ka lang pagdating mo sa lamesa mo. Ang daming pagkain. Diba? That is God's simple of providing. Sabi nga po ni Pastor Jeff,
If worship depletes pride, faith depletes fear. No? Nandun pa rin ang pride natin. Pero mauubos yan pag lagi tayo nag-worship kay Lord, because we will see the greatness of God and our nothingness. Ano pa rin yung fear, pero madedeplete yan. Yung lahat ng fear natin, because faith is also there. Faith in God, faith in His promises. Pangatlo ho, our faith-filled life is guided by fruitful wisdom. Sorry po, 3 lang pala, not 4. Our faith-filled life is guided by fruitful wisdom. So let's read the last verses. Matapos tayo, verse 28 to 34. Now Jacob sent Judah ahead of him to Joseph to get directions to Goshen. When they arrived in the region of Goshen, Joseph had his chariot made ready and went to Goshen to meet his father Israel. As soon as Joseph appeared before him, he threw his arms around his father and wept for a long time. Nasang verse po ako? Yeah, 13. Israel said to Joseph, "Now I am ready to die, since I have seen for myself that you are still alive." Then Joseph said to his brothers and to his father's household, "I will go up and speak to Pharaoh, and will say to him, my brothers and my father's household who were living in the land of Canaan have come to me. The men are shepherds, they tend livestock, and they have brought along their flocks and herds and everything they own. When Pharaoh calls you in and asks, what is your occupation? You should answer, your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did. Then you will be allowed to settle in the region of Goshen," that's faith, "for all shepherds are detestable to the Egyptians." Yung last phrase po, ng last verse, pag-aaralan po natin yan next Sunday. Bakit ganito po yung sinabi ni Joseph? Now, these remaining verses of chapter 46, mga kapatid, they're full of emotions. Excited si Jacob. Pina-advance part niya si Judah. Excited po si Joseph. Hindi niya na hinintay dumating yung tatay niya. Sinalubong na yung tatay niya at ang lahat ng mga kamag-anakan nila. And when Joseph met his dad, it was a very emotional meeting. The Bible says in verse 29, he wrapped around his arms to his father and wept for a long time. It's 20 years, mga kapatid. 20 years of waiting to see his dad once again. 20 long years. So it was filled with emotion, but it was also filled with practical and humble wisdom. Hindi niya sinabi sa tatay niya at sa mga kapatid niya, "Huwag kayong mag-alala, karabing elbow ko si Pharaoh. At Egypt cannot exist without me." Walang ganun eh. Right? Miski little Pharaoh siya, second in command kay Pharaoh, he's like a king as well, except for the throne. Napag-aralan po natin last time yan, ano pong nangyari? Nandun pa rin yung respect ni Joseph kay Pharaoh. Sabi na, "Diyan muna kayo, I'll talk to Pharaoh, at pag tinanong kayo ni Pharaoh, pinapasok kayo sa court niya, tinanong kayo kung anong trabaho niyo, ito sasabihin ninyo." See, filled with wisdom. Listen carefully. Wisdom is planning ahead. Ang wisdom mo galing sa Diyos, but wisdom is planning ahead. If you fail to plan, you're planning to fail. Hindi yun, mahal kita, mahal mo ako, nagmamahalan tayo, miski hindi pa tayo tapos sa high school, magsama na tayo. That's not wisdom. That's not wisdom. Okay? Kaya marami napapahamak ko ng buhay ng maraming kabataan because they are not exercising wisdom. Kala nila, love is everything. But can you eat love? Di ba? Pangalawa is wisdom is humbly honest. Shepherds lang kayo. Shepherds lang tayo. Lumaki tayong shepherds. Look at the honesty of
Joseph and Jacob and the rest of their family. Alam niyo ho, if you choose humility, you are wise. You get the point? I'll say it once again. If you choose humility, you are wise. Kasi if you choose to be arrogant, listen carefully ho. Para bang every day of your life, kailangan patunayan mo na ikaw ay matalino, magaling, mayabang, mayaman, di ba? Para bang lagi mong ipuprove yung sarili mo sa ibang tao. Nakakapagod po yan. But if you choose humility, no, you choose to be low and yet gratefully deep before God to, sa mga blessings ng Panginoon sa iyo, then you will live a peaceful, joyful life. Hindi parang rat race lagi, para bang nakikipagkompetensya ka lagi. Kailangan mas magaling ka, mas mayaman ka, mas matalino ka, mas maganda ka, mas gwapo ka sa mga taong nasa paligid mo. If you're like that, it's exhausting. It will exhaust all your energy. But if you choose the path of humility, you walk in wisdom, you will see a simpler, better, yet joyful life. Third, wisdom is trusting for God's providence. If you do a study, ang Goshen po ang pinakamagandang lugar sa Egypt na talagang suited para sa pag-aalaga ng mga tupa at mga hayop. At binanggit ito ni Joseph. Sabihin niya, itong gagawin natin, pag tinanong kayo, ito sabihin ninyo, ako, by faith, sabi siguro ni Joseph, the favor of God will rest upon us, bibigay sa atin ni Pharaoh ang Goshen. We will study more on that next chapter, next Sunday. See? Wisdom is trusting for God's providence. Totoo lang ho. When my dad and my mom challenges me, pag nagpastor ka, paano, saan mo sila ititira? No? May bahay pong luma ang parientes ng pamilya ko, ng asawa ko. Luma man, may bahay ho kami. Dumaan na pong ilang bagyo at lindol, nakatayo pa rin ho. Okay? Naintindihan niyo po? Napagtapos namin ng pag-aaral, ang mga anak namin, nang hindi kami humihingi ng tulong sa iba. Tumatanggap po kami ng tulong, pero hindi kami humihingi ng tulong sa iba. Sa ibang mga churches, so, pag ikaw yung lead senior pastor, ang magpapaaral sa mga anak mo, ang church. Okay? Pero sa amin, sabi namin, no. We will trust and put our trust in the living God. Naunawaan niyo ho? Napakabuti ho ng Diyos. Akala ng iba, mayaman kami dahil papunta-punta lang kami ng Amerika. Di ba ho? Siguro iba sa inyo nag-iisip ng ganon. Pero hindi nyo alam, pagpunta namin ng Amerika, ni Singkong Duling ho, hindi, gumagastos kami ng kaunti, pero yung mga tinitirahan naming hotel ho doon at mga plane fare namin, yan po'y sagot ho ng ating denomination. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, may mga kamag-anakan no, ang misis ko doon at ako sa Amerika na amin natitigilan, may mga kaibigan kami, kapatiran. Dito pala si Ana pala to. Isa yan si Ana na pag nandun kami sa area po ng nila, hindi kami pinababayaan, kapatiran natin. Pero hindi kami mayaman. Sinasabi ko nga na sovereign grace sa amin minsan, sabi, Jeff, don't hesitate to let us know if you want to get a business class. Pag tinignan ko yung business class, halos doble pala ang presyo ng ordinary fare. Nakakahinayang. Maliit na tao lang namang ako at pwede ako matulog na nakaupo, miski nakatayo sa isang maliit na lugar. Ano-ano natin? Pero lahat po kasi yan, magtitiwala ka sa providence si Lord. Kung meron kang inaabatan na gagastusin, magtiwala ka. Ipagkatiwala mo kay Lord. Si Jameson, 9 months from now, may gagastusin sila. Sila mag-asawa. Pero tandaan ho natin,
may Diyos. Okay? Maaring iba sa inyo, mag-enroll sa college nyo, wala pang pang-enroll na binibigay sa iyong mga magulang mo. Magtiwala ka. May Diyos. Maaring iba sa inyo, kailangan dumaan sa isang medical process and challenges na malaking babayaran nyo. May Diyos. No? Ganda ko na sinabi ni Francis Schaeffer, matapos sa tayo, Christians are not a special group of people who can be proud. Christians are those who are redeemed. That is all. Huwag tayo magyayabang. No? At huwag tayo mapagmalaki. No? Kung di lang po sabag ng Diyos, papunta rin tayong impyerno. Lahat po tayong makasalanan. Patungo tayong lahat ng impyerno. Pero sa habag at kabutihan ng Diyos, isa ka sa mga pinili niya na maging kanya, mapatawad sa iyong kasalanan, maipakilala si Jesus para maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo at maibalik ang relasyon mo sa Kanya. Kung bakit tayo naging Kristiyano, dahil lamang po sa kagandahang loob ng Diyos. At hindi tayo dapat mapagmalaki. Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches, but let him who boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises, ano po? Una, loving kindness. Siya po'y mabuting Diyos. Mag-isip ka na ng isang taong mabuti. Mas higit na mabuti ang Diyos. Siya rin daw po ay isang Diyos na who exercises justice. No? Kaya kung meron kang nilolokong tao, yari ka sa Diyos. Christian na ako, pastor, anak na ako ng Diyos. Biski anak ka ng Diyos, God will remain as a just God. No? Kung nanloko ka ng tao, nanlamang ka ng tao, nambastos ka ng tao, yari ka sa Diyos, kapatid, hanggang di ka nagsisisi na yung kasalanan. Because He is a just God. And last, sabi doon, that who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth. Ibig sabihin, hindi pwedeng sumakay ang Diyos sa mali. No, hindi pwede ho. Kung iniisip mo, maging 3 asawa mo, hindi ka pwedeng sakyan ng Diyos dyan. Kayong mga nagpa 5, 6, kasalanan po yan. Kung meron man ho sa ating kalagitnaan, kasalanan ho yan. No, nasa Bible po yan sa Book of Proverbs. No? Bitawan mo na yan, patayin mo na yan, tanggalin mo na yan sa sistema mo. Kung ikaw ay nagbebenta ng shabu, anong business mo? Shabu. Itigilan nyo na ho yan. Hindi ka pwedeng samahan ng Diyos. Hindi pwedeng sumakay ang Diyos sa mali. Bakit po? Because He is righteous. But listen carefully. Tingin sa akin lahat to. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you as well. Anong context sa Matthew 6? Provision of God. Iba ho. Pag ang Diyos ang lagi mong inuuna, ang Diyos ang deciding factor sa bawat area ng life mo, iba ang pagkilos ng Diyos. Sabi rin po ng Bible sa atin, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Let God be the deciding factor in your life. And you will not regret it. Sabi niya, for I delight in these things. I delight in these things. Sayang-sayang Diyos. Saan? Sabi doon, but let him who boast of this, that he understands and knows me. Na hindi lang po naiintindihan mo ang Diyos, may relasyon ka sa Diyos. Understands, the Hebrew language for the word knows there, you have a relationship with me. Kilala mo ang Diyos, at may relasyon ka sa Diyos. Sabihin ko sa inyo, hamon ko sa ating lahat, paglalimin, paglapatin ninyo ang inyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, hindi ka magsisisi sa buhay mo. Ngayon, sa buhay mo sa mundong ito, at maging sa buhay mong darating sa buhay na walang hanggan, you will never regret it. Drift away from the scriptures, no? Depart from the faith, you will bear the consequences if I confuse life. Ganito rin po ang sinabi ni Jesus. Na John 14:21, sabi niya, one who has my commandments and keeps them,
that person is one who loves me. Ito pamantayan ni Lord. If you really love God, you keep His commandments, no? You obey His commandments. Sabi niya, one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. What is a faith-filled life? Ito, a faith-filled life is a life that has intimacy and communion with God every day. That's a faith-filled life. If God is with you, who can be against you? Right? No? Atakin ka na ng kaaway, God is with you. That's a faith-filled life. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalawang panambahan po namin. Thank you, Father, for gracing our lives with faith, that we may exercise it in a way that worships you, obeys your commandments, and walk in the light of love. Salamat po, Father God, that through our ups and downs, you are with us. You will never leave us and forsake us. So, Father, we pray that you may continue to bring our heart to a close, intimate, simple yet deep relationship with your Son, Jesus Christ. Through your word, through the scriptures. Because you alone can do this, Lord, in us. For your glory and for our good. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.